babae ay nagkamali ng sakay sa karwahe sa araw ng kanyang kasal, na dapat sana ay ikakasal sa isang mangangalakal. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon ay napunta sa silid kasal ng emperador. Ang emperador na walang kamalay-malay, ay inakala na siya ang anak ng Duke ng Wei. Hindi inaasahan na ang Reina ay napakaganda. Nang marinig na tinawag siyang Reina, ay naguluhan ang babae. Akala ko'y natatanging tawag lang ito ng asawa para sa akin. Kaya't hindi na masyadong inisip at nakipagdaog sa gabi sa emperador. Kinabukasan ng umaga, muli na namang tinawag ng emperador ang babae bilang Reina. Napansin ng babae na may mali, at nagtanong sa asawa kung nagkamali ba ito. Inakala ng emperador na siya'y nagsasalita ng kalokohan. Nang biglang, may balita mula sa labas na mayroong kagyat na usapin si Duke Wei. Kaya tumayo ang emperador upang maghanda at asikasuhin ang mga gawain. Pagkaalis ng emperador, pumasok ang grupo ng mga aliping babae dala ang damit at mga gamit sa paglinis. Reina, mahal na Reina, nandito po ang inyong lingkod para bihisan kayo. Hanggang sa napagtanto ng babaeng ito na may mali. Pagkatapos ng lahat, ang negosyanteng na pangasawa niya ay mahirap lang. Paano magkakaroon ng pera para kumuha ng maraming katulong? Ngunit nang maisuot niya ang alahas at magarang damit, ang biyenan ay nagdala ng ilang alahas. Sinabi na ito ay mga regalo mula sa emperador. Nakita niyang galang na galang sa kanya ang lahat. Naalala niya ang dati sa pamilya Su, dahil walang katayuan ang kanyang ina. Kaya araw-araw niyang hinuhugasan ang paa ng anak ng pangalawang asawa. Ngayon, makikita na ang mga taong ito ay nagpapakita ng lubos na paggalang sa kanya. Ang ganap na magkaibang pagtrato, bigla niyang napagtanto na nagkamali siya ng pinakasalan. Samantala, sa kabilang panig, nagmamadaling sinabi ng biyenan sa emperador. Nagkamali siya ng inaasawa. Ang babaeng iyon ay hindi anak ng Duke ng Wei. Ang emperador ay nagulat sa narinig, at naalala ang sinabi ng Reyna kaninang umaga. Mali kaya ang iniisip mo, asawa ko? Talagang nagkamali nga. Ang Duke ng Wei ay naghihintay pa rin sa labas ng bulwagan. Sinabi ko na tama siya. Tama nga siya. Siya ang aking Reyna. Ang ina ng bansa. Pagkarinig nito, agad na naintindihan ni Gonggong ang ibig sabihin ng emperador. Iyon ay upang kanselahin ang kasunduan sa kasal sa anak ng Duke ng Wei. Nang iniisip ng emperador kung paano ipapaliwanag ito sa babae, bigla na lang dumating ang babae sa silid-aklatan ng emperador. Agad siyang lumuhod sa lupa. Mahal na hari, ako po ay narito upang humingi ng tawad. Anong kasalanan ng emperatris? Ako po ay dapat ikakasal sa isang pamilyang mangangalakal na Zhang ang apelyido. Hindi ko rin po alam kung bakit. Ako ay napunta sa maling karwahe at napunta sa palasyo. Hindi na mahalaga. Ikaw na ngayon ang aking emperatris. Ngunit ako ay isang karaniwang mamamayan lamang. Nang makita ang babae na walang kumpiyansa sa sarili, tumayo ang emperador at inalalayan siya pataas. At matibay na sinabi sa kanya na siya ay nagpasya na. Sinabi niyang ang babae ay emperatris kung sinabi niyang emperatris ang babae, siya nga ay emperatris. Nang marinig ang mga salitang ito ng emperador, ang babaeng hindi kailanman nakaramdam ng pagmamahal, ay agad na lumuhang may kasiyahan. Sa isang iglap, lumipas ang 6 na taon. Sa panahong ito, ang babae ay hindi kailanman umalis ng palasyo. At nagkaanak pa ng isang prinsipe para sa emperador. At ang emperador ay labis na minahal ang babae. Hanggang ngayon ay wala pang naipasok na ibang asawa sa palasyo. At ang pagpunta ng emperador ngayon, ay para sabihin sa babae na siya ay magbibihis ng karaniwang tao upang maglakbay, at madadaanan ang kanyang bayan. Kaya't isasama siya sa pagpunta sa bayan, at makakauwi na rin siya sa kanila. Naalala ng babae noong siya ikinasal. Hindi man lang nakilala ng kanyang ina, kahit na sa loob ng 6 na taon. Madalas siyang magpadala ng mga sulat at perang papel sa bahay. Ngunit nag-aalala pa rin siya na baka apihin ang kanyang ina. Dagdag pa rito, malapit na ang ika-negatibo 50 kaarawan ng kanyang ama, kaya nagpasya siyang umuwi upang tingnan. Dumating na ang ika-negatibo 50 kaarawan ng kanyang ama. Ang ikalawang tiya ay ipinagmamalaki ang mabuting pag-aasawa ng kanyang 2 anak na babae. Sinabi na tiyak na magdadala ng malaking regalo ng pagbati ang 2 manugang ngayong araw. Ipinagmamalaki rin ng ama. Pagkatapos ng lahat, ang ikalawang manugang ay ang gobernador ng Qinyang. Talagang karangalan ng kanilang pamilya. Kailangang maayos na mag-entertain. Sa oras na iyon, nagpadala ng liham ang babae. Hindi pa nababasa ng ama, agad na kinuha ng ikalawang asawang babae. Itong cute na ito ay ikakasal sa may sakit na iyon mula sa lingnan. Talagang nakakahiya, hindi tulad ng 2 anak kong babae. Pareho silang ikinasal sa maharlikang pamilya. Sana nga ay manatili na lang siya sa labas, at huwag nang bumalik kahit kailan. Pagkatapos ay nais niyang sunugin ang sulat, buti na lang at dumating agad ang ina ng babae. Kahit na tinadyakan siya ng malakas ni ikalawang asawa. Pero nakuha naman ang sulat pabalik. Sa mga sandaling ito may dumating na utusan. Bumalik na sina ikalawang dalaga at ikatlong dalaga kasama ang kanilang mga asawa. Pagkarinig ng balita sobrang natuwa ang dalawa. Agad silang lumabas para salubungin. At sa oras na ito dumating din ang babae, kasama ang prinsip sa pintuan ng bahay. Dahil ang emperador ay naglalakbay ng palihim. Kaya't nakasuot sila ng payak. Ngunit hindi nila alam, dahil sa kanilang pagbabalakayo, mawawala ang kanilang buhay. Ay naku, manugang na mabait. Nandito na kayo sa wakas. Ako at ang nanay mo, araw-gabi kayong inaasahan. Sa wakas, nandito na kayo. Maaga pa lang.
Nagpabili na ako ng manok na luha. Pinakuluan ito ng ilang oras. Handa na ang sabaw. Ang tatay mo. Kinuha ko na ang matagal kong iningatang alak na Daughter's Red. Lahat ay inilabas ko na. Inihintay na lang kayo. Mahal na biyanan. Mayroon pa akong lakad ngayong gabi. Kailangan kong maagang umuwi. Huwag na nating inumin ang alak na ito. Hahaha. Ang aking asawa ay isang kagalang-galang na gobernador ng Kinyang. Napakaabala niya sa mga gawain. Oh. Ano ang masarap sa alak na Nuerhong? Nagpadala na ako ng pinakamataas na uri ng huadiao para matikman ni ama ang bago. Sige, Saj. Ang asawa ko ang pinakamayaman sa Kinyang City. Lahat ng koleksyon sa bahay ay mga dekalidad na alak. Huwag na kayong mag-abala. Sige. Kayong magagaling na manugang ay abala sa trabaho, at may oras pang umuwi, ay isang malaking karangalan na para sa amin. Hahaha. Bilisan mo at ihanda ang tsaa. Ihanda ang pinakamagandang Westlake Longjing. Ibigay mo lahat sa akin. Opo, ginang. Lumayas ka sa likuran. Nakakahiya ka dito. Pumasok na tayo. Tara. Bumalik na sina Ginoo, Ginang, at ang panganay na dalaga. Bakit siya bumalik? Akala ko'y namatay na siya sa labas. Nanay, ate, nagpakasal siya sa lalaking walang pera na may sakit sa baga. Kawawa na siya. Bumalik siya sa mansyon para humingi ng pagkain. Tayo naman ay iisang pamilya. Papasukin muna natin siya. Tama nga, ang hamak niyang ina. Dito sa mansyon natin, inaalagaan din naman, hindi ba? Wala rin namang problema. Ang peres ng chopstick niya, dalhin mo siya papasok. Ama, pangalawang ina. Magandang araw, lolo. Sure. Ito ang anak mo. Oh. Itay, 5 taon na siya ngayong taon. Hindi ko inakala na ang isang taong sakitin ay makakapagkaanak pa. Ang anak ko ay nag-aaral sa akademya. Wala siyang oras para maglaro rito. Ang anak ko ay natututo sa kanyang lolo kung paano magnegosyo, kaya hindi nakabalik. Ama't ina, huwag kayong magalit. Oh. Ang pag-aaral ay mahalaga. Yun at you. Ang inyong mga anak ay mula sa mataas at kilalang pamilya. Ang mga mababang uri ng tao, paano ito maikukumpara? Sino ang sinasabi mong mababang uri? Siyempre ikaw. Walang galang. Tatay, nasaan si nanay? Hindi kami nagpapasustento ng walang ginagawa. Ang nanay mo, siyempre nagtatrabaho sa likod ng bahay. Ikaw, ang iyong kapatid na babae ay mukhang pamilyar. Tila nakita ko na siya kung saan. Ako ay may kaunting alaala ako sa iyo. Ikaw ngayon, dapat ay ikaw ang gobernador ng Kinyang, di ba? Hindi ko alam. Ang dahilan kung bakit alam ng babae ang pagkakakilanlan ng lalaki ay dahil nakita na niya ito noong una pumunta ang lalaki sa emperador. Noong panahong iyon, mababa ang posisyon ng lalaki at hindi siya naglakas loob na tumingala sa emperador. Kaya hindi niya nakilala na ang babae ay ang reyna. Bakit parang pamilyar ang boses na ito? Manugang, ikaw ay isang kagalang-galang na opisyal ng ika-5 ranggo. Karaniwan marami ang mga taong naglalagay sa'yo. Napakarami nila. Sila'y mga mababang uri, lahat sila'y magkakapareho. Naalala ko na. Noong nakaraan, may isang babae na pumunta sa aking opisina upang magreklamo. Sinabi niyang nagmamakaawa siya para sa kanyang asawa. Medyo kamukha mo siya. Kaawa-awa ang nakatatandang kapatid, na pangasawa niya ay isang dukhang may sakit. Di ba't parang kawawang magsasaka? Walang pinagkaiba. Ngayon pagbalik niya, baka kasama ang mga bata, at babalik sa kanilang tahanan. Ang pamilya namin ay nagpapakain na ng isang tamad na tao. Baka kailangan pa bang magpakain ng 2? Sino ang may kailangan ng suporta ninyo? Nasaan ang mama ko? Nasa likuran ng bahay. Ikaw na lang ang maghanap sa kanya. Ngunit habang ang babae ay papunta kasama ang anak para hanapin ang ina, hindi inaasahan na mabangga ang dalagang may dalang tsaa. Ang tsaa sa kamay ng dalaga ay eksaktong natapon sa katawan ng ikalawang may bahay. Gayunpaman inisip ng bulag na ikalawang may bahay na sinadya ito ng bata. Agad niyang itinuro ang bata at pinagsalitaan ito ng masama. Pinalo pa niya ng isang sampal ang babae sa mukha. Dahil sa palagay niya ay hindi marunong magturo ng anak. Tiyak na sinadya ito. Anong kapal ng mukha mo nasaktan ang aking ina? Isa kang traidor na dapat mamatay ng 1,000 kamatayan. Dapat mamatay ng 1,000 kamatayan. Sobra ka bang nakikinig sa mga dula? Ginagaya mo pa. Ina pa ang tawag mo. Akala mo ba prinsipe ka? Ni hindi ka man lang tumingin sa salamin para magmuni-muni. Sukyangsu, alam mo ba ang ginagawa mo? Kapag nagsalita ka ng mali, pwede itong magdala ng kapahamakan. Huwag mong idamay ang pamilya ng susagulo. Noong nakaraang taon,
May hinarap akong ganitong kaso. May nagpapanggap na prinsipe at nagtatangkang mag-aklas. Sa huli, pugutan ng ulo at gawing halimbawa. Ito ang anak na tinuruan mo ng maayos. Gusto mong mamatay. Huwag mo kaming idamay sa pamilya Su. Ang pamilya Su ay laging sumusunod sa batas. Paano nagkaroon ng isang tulad mong masamang tao? Tao. Halika, dalhin ang cute na ito sa labas para sa akin. Tingnan natin kung sino sa inyo ang maglalakas loob. Nako, nagiging suwail ka na. Lalakas loob ka bang mag-utos sa harap ko? Ikaw, lalakas loob ka bang saktan ako? Ano ang hindi ko magagawa? Sino man sa inyo ang maglakas loob na galawin ang anak ko? Ipaparanas ko sa inyo ang impyerno. Su Yuanshan. Ganyan ka lang ba? Manonood habang sinasaktan ako ng anak mo? Ikaw, wala kang paggalang sa nakatatanda. Walang utang na loob. Paanong nagawa mong saktan ang iyong ina? Hindi siya ang aking ina. Ikaw na walang utang na loob. Alam mo ba, ngayon ang buong pamilya Su ay ina ko ang sumusuporta. Tama. Umaasa ka pa ba sa ina mo? Ang angka ng ina mo ay bumagsak na. Ngayon sa sumansyon siya, ay isa na lamang palamunin. Kung hindi dahil sa kabutihan ng ina ko, at binigyan siya ng makakain. Matagal na siyang, hindi alam kung saan na siya napadpad. Lumuhod ka agad, at humingi ng tawad sa iyong ina sa batas. Hindi nila alam na ang kanilang kayabangan at pagiging mapang-api ngayon, ay babayaran din nila sa huli. Samantala, sa kabilang dako, ang emperador na naglalakbay ng inkognito ay dumating din sa harap ng sumansyon. Ngunit nang makita ng bantay ang kanyang simpleng pananamit, agad na kinutya ang emperador. Baka ikaw ang magiging biyenan. Ang may sakit sa baga mula sa lingnan. Ikaw na suwail na anak, 6 na taon ng kasal. Hindi ka man lang nagpakita ng paggalang sa amin. Ngayon bumalik ka para magmayabang. Naglalakas loob ka pang saktan ang iyong tiyahin. Talagang napaka-immoral. Pagkatapos kong mag-asawa, tuwing pista, bagong taon, o kaarawan ng magulang, palaging dinadala ko ang asawa ko para magbigay ng regalo. Ikaw, ano ang dinala mo? Ngayon kasama ang aking asawa, ang mga regalong inihanda namin, na puno ng isang buong karwahe. Ikaw, babae, pinakain kita ng libre ng maraming taon. Ilang taon ka nang may asawa, wala ka pang nadala ni isang kusing. Ngayon, gusto mo pang magdala ng paslit, para makikain lang. Baka naman sa susunod na araw, kailangan mong dalhin ang iyong asawang may sakit sa baga. Pabalik dito, para kami ang mag-alaga. Hindi naman siguro, ang pamilya Su, ilan pa bang tamad ang kailangan naming alagaan? Marami akong pera. Kaya hindi problema ang mag-alaga ng mga tamad. Pero kahit papaano, ang iyong pag-ugali ay dapat magalang. Ang ganitong klaseng palaban at bastos na babae ay hindi pwede. Tama. Itay, hindi mo ba siya papansinin? Dapat kang lumuhod at humingi ng tawad sa iyong ina-inahan. At saka, isama mo ang iyong anak at ang babaeng walang ginagawa. Lumayas kayo sa pamilya Su. Si Su Yuanshan, ang nanay ko ang legal na asawa. Noong araw, ikaw ay umasa sa negosyo ng lolo ko para yumaman. Ngunit hindi nagtagal matapos mong maging mayamang negosyante, ay pinakasalan mo ang babaeng ito. Ginawa mo siyang pantay na asawa. Pagkatapos mamatay ng aking lolo, pinabayaan mo siyang, apihin kami ng aking ina. Ganyan ka ba kalimot sa utang na loob? Hindi ka ba natatakot na parusahan ka ng langit sa hinaharap? Ikaw, kung hindi kita tuturuan ng leksyon ngayon, wala akong kwenta bilang ama. Tumigil ka. Parang kilalang kilala ko siya. Parang nakita ko na siya dati. Hindi kaya siya si Ama. Itay, masasama ang mga ito. Inaapi nila kami ni Ina. Patayin mo sila. Pugutan ng ulo. Alam mo ba kung sino lang ang pwedeng pumugot ng ulo? Baliw ka na ba, Iha? Tinawag mo ang nanay mo na Inang Reyna. Tapos sinabi mo sa amin na karapat-dapat kang mamatay. Kaya naman gusto mong pugutan ka ng ulo ng tatay mo. Hindi mo naman siguro iniisip na mataas na opisyal ang tatay mo, no? Di ba nagpakasal siya sa isang sakitin? Bakit hindi pa siya patay? Kung alam ko lang sana noon, mas hiningi ko sana ng malaking dote. Ikaw ba si Sukyansu, ang asawa ng lalaking mamamatay na? Kagagaling mo lang ba sa pagsasaka? Kung hindi ko alam, iisipin ko. May dala ka bang regalo para sa pagbibigay galang? Nay, tingnan mo si Bayaw. Puno ng putik ang damit, at tingnan mo itong damit niya. Hindi ko alam, ilang taon na niyang suot ito. Baka sa bahay nila, wala na kaming bigas na mailuluto. Paano ako makakabili ng regalo para sa kaarawan ni tatay? Kahit na taga-probinsya lang ako. Dapat ay magpalit ako ng bagong damit para sa pagdalo sa kaarawan ng biyenan ko. Ang dumi-dumi mo.
Dinudumihan mo ang aming lupa. Biyenan, ito ang handog ko para sa iyo, para sa kaarawan ng iyong ama. Handog. Ipakita mo sa akin, kamahalan. Bakit mo ito dinala? Iniisip ko. Kaarawan ngayon ng iyong ama, at matagal ka nang hindi nakakauwi. Hindi ko rin nagampanan ang aking mga tungkulin bilang anak. Magbibigay ako ng isang malaking regalo. Ano ito? Parang bato kapag hinawakan. Pero parang tinidor na kahoy din. Mukhang walang kwenta. Baka naman galing ito sa ilalim ng lupa. Sa tingin ko rin. Tingnan mo siya, puro puti. Parang kagagaling lang sa bukid. Mukhang pulang korales. Pero impossible. Ganito kalaking pulang korales. Kahit na ibenta ko lahat ng ari-arian ko, hindi ko pa rin mabibili yan. Mukhang may otoridad ang taong ito. Hindi mukhang pangkaraniwang tao. Pero, siguradong peke ito. Nangahas ka pang lokohin kami, gamit ang peking bagay na ito. Walang hiya ka. Mas mabuti pang maghiwa ka ng kaunting laman mo. Napakakapal ng mukha. Lokohin ba naman tayo gamit ang peking gamit? Kadiri. Nay, intindihin mo naman si Bayaw. Isa lamang siyang magsasaka. Saan siya kukuha ng pera para pambili ng regalo? Mabuti na nga at buhay pa siya. Sandali lang po, Biyenan. Naku, Biyenan, bakit po kayo nagmamadali? Hintayin ninyo po akong makapagpaliwanag. Hindi pa po huli. Ikaw na, nakakahiyang hayop ka. Mahirap ka na nga lang, ginagamit mo pa rin ang peking ito para manloko ng tao. Tingnan mo, ang aking ikalawang manugang, ang kagalang-galang na gobernador ng Kinyang, napakatalino at edukado. Isang opisyal na nasa ikalimang ranggo. Ang kinabukasan niya ay wala ng hangganan. Ito ang isang tunay na opisyal ng gobyerno. Ang mga hamak na taong tulad mo ay dapat lumuhod sa harap niya. Ang aking ikatlong manugang, ang pinakamayamang tao sa Kinyang City. Napakalaki ng kayamanan niya. Libo-libong ektarya ng lupang sakahan. Mayroon siyang isang buong kalye ng mga tindahan. Tingnan mo nga ang mga regalo ng dalawa kong manugang para sa aking kaarawan. Ang isa ay isang malaking gintong pig, at sa tabi nito ay isang calligraphy painting. Tingnan mo naman ang dala mo. Sabi mo ay pupunta ka, para bumati sa akin. Tapos lolokohin mo lang ako gamit itong peke. Paano mo nasabing peke ito? Naku, ito, mukhang totoong korales ito. Impossible. Paanong magkakaroon ng ganito kalaking korales sa mundo? Magkano kaya ito? Bulag ba ako sa tingin mo? Tingnan mo nga ang asawa mo. Ang gusgusin niyang anyo. At ang lintik mong ina, ang itinuro niya sa'yo. Saan ka naman makakapag-asawa ng maayos? Gino, tama ka riyan. Ang dalawa kong anak na babae ay ibang-iba. Ang napangasawa nila ay pawang mga mayayaman at maimpluwensyang tao. Tingnan mo nga ang dalawa kong manugang. Ang isa ay isang opisyal ng korte. At ang isa naman ay galing sa mayamang pamilya. Ikumpara mo sila sa hampas lupang ito. Talaga namang, magkaiba sila. Kung ako ang tatanungin, kung ano ang ina, ganoon din ang anak. Tingnan mo nga siya, ang pag-ugali niya. Sa tingin ko, lahat ng mga ninuno nila, pawang mga maghihirap at panggip ng uring magsasaka tayo. Siya ngayon, nakatayo rito at nakakausap tayo, ay isang biyaya na pinaghirapan natin sa 8 henerasyon. Tumahimik ka. Ang lalakas ng loob ninyo. Mali ba ang sinabi ko? Pinaparatangan ninyo ba ako nang wala sa lugar? Tingnan ninyo kayo, may hawak na basag na bato. Ito ang ibibigay ninyong regalo. Wala kayong hiya, kami meron pa. Tumigil ka na. Umalis na kayong lahat dito. Nasusuka ako sa tuwing nakikita ko kayo. Bulag kayo sa katotohanan. Naku po. Totoo. Totoong coral ito. Naku, magkano kaya to? Ano? Ano ang sinasabi mo, manugang? Totoong pulang coral ito. Napakahalaga. Hindi, napakalaking halaga nito. Mahal ko, totoo ba ang sinasabi mo? Siyempre, totoo. Ang pulang korales ay simbolo ng kayamanan at swerte. Napakahirap makuha, at saka ang laki pa nitong pulang koral. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Hindi kaya niya ba talagang bilhin? Itong napakamahal na tunay na koral. Sigurado ka ba? Baka nagkakamali ka. Oo nga. Manugang, tingnan mong mabuti ulit.
Hindi ako maaaring magkamali. Ang mga ninuno ko ay mga kolektor at negosyante. Ang laki ng pulang koral na ito, kahit ibenta ko ang sarili ko, hindi ko pa rin ito kayang bilhin. Pera, puro pera ito. Pera ko lahat ito. Yumaman ako, ha 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 ha. Yumaman ako. Ang mga korales ko, mga kayamanan ko, lahat ay akin. Ang mamahaling bagay na ito, hinayaan ninyong mabasa at diyanan. Durog na ito. Wala na itong halaga. Sayang, sayang talaga. Naku po. Naku po. Amo. Itay. Gino, totoo ba ang sinasabi mo? Isinusumpa ko sa buhay ko. Kung magsisinungaling ako kahit kaunti, mamatay sana ang buong pamilya ko. Ginoo. Itay, Ginoo. Sa itsura ninyong mahirap, paano ninyo mabibili? Ang napakamahal na kayamanang ito, ninakaw o inagaw ninyo yan. Tama, sigurado akong ganun niya. Ang aking asawa ay isang opisyal ng korte. Nasa harapan niya kayo, at hindi pa rin kayo umaamin. Sabihin ninyo, saan ninyo ninakaw yan? Liu Jinlong. Bilang isang opisyal ng korte, nangahas kang abusuhin ang iyong kapangyarihan, para siraan at ipahamak ako. Gusto mo na bang mamatay? Kahit nakawin ko pa ang ganitong kayamanan, saan ko naman ito na nakawin? Mabuti naman at marunong ka pang kumilala. Aray. Mabait kong anak, magaling kong manugang. Umupo kayo rito. Maupo kayo, maupo kayo. Magdala kayo ng tsaa, ng masarap na tsaa. Kumuha kayo ng mga prutas para sa apo ko. Magaling kong manugang. Saan ka ngayon nagtatrabaho? Nasaan ang aking ina? Iyong tangang ina mo. Nanay niya. Sure. Umalis ang nanay mo ngayon. Pumunta siya sa templo para magdasal. Babalik siya bukas ng umaga. Hindi ba't sinabi mo kanina? Nasa likod bahay siya. Ha ha ha. Nagbibiro lang ako kanina. Mahal kong manugang at anak. Bakit hindi kayo dito na lang matulog sa mansyon ngayong gabi? Bukas ng umaga, makikita na ninyo ang inyong ina. Tama, tama, tama. Reyna, parang ang lalim ng iniisip mo. May problema ka ba? Bihira lang lumabas ng bahay si inay. Medyo nag-aalala ako sa kanya. Gino, nabalitaan ko pong nakauwi na si Xuer at ang kanyang asawa. Maaari ko ba silang makita? Ngayon nakabalik na ang anak mo. Sa tingin mo may kakampi ka na, di ba? Don, alang-alang sa mahabang panahon, na pagsisilbi ko ng tapat at walang reklamo sa'yo. Parang awa mo na, hayaan ninyo akong makita si Xuer. Umalis ka rito. Mga tauhan, ilayan ninyo siya rito. Hindi maaari na makita siya ng batang iyon. Ginoo. 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 Sa tingin ko ang asawa ni Sukyangsu ay hindi basta-basta. Ngayong nakabalik na sila, kapag nalaman niyang dumanas ng matinding kahihiyan ang kanyang ina, dito sa atin tiyak na. Hindi niya tayo patatahimikin. Ako rin ang tatay niya. Ano nang magagawa niya? Ginoo. Nakalimutan niyo na ba kung paano niyo inagaw ang mga ari-arian ng pamilya Chang at pinatay si Ginoong Zhang? Iisa lang ang anak niyo at lahat ng ari-arian niyo sa hinaharap. Kasalanan ko lahat ito. Mas mabuting mamatay ng maaga kaysa mamaya. Papatayin na kita ngayon. Mukhang mayaman ang asawa ni Sukyangsu. Sobrang yaman. Noong ikinasal siya, nag-imbestiga ako. Patay na lahat ng kamag-anak niya. Baog na babae. Paano kung tayo?
Sure. Siya pa rin naman ang tunay kong anak. Ginoo. Hindi lang naman siya ang anak mo. Dalawa na ang naipanganak ko para sa iyo. Silang dalawa, sila ang magiging sandigan mo sa hinaharap. Ang dalawa nating manugang, napakatagumpay nila. Tingnan mo ang pangalawa nating manugang. Isa siyang opisyal ng gobyerno. Baka nakaharap na niya ang emperador. Tiyak na aangat ng aangat ang estado niya sa buhay. Tama nga. Ang anak kong si Kiansu ay hindi naman naging masunurin sa akin. Wala ring silbi kung pananatilihin ko siya. Tama iyan. Isang bagsakan na lang natin ito. Simulan na natin ngayong gabi. Pagnanakaw ng pulang korales. Nandito ang magnanakaw. Pasukin sila at hulihin para sa akin. Ang lalakas ng loob ninyo. Alam ba ninyo kung sino ako? Gusto ko sanang marinig kung sino ka. Magpakita ka na, dakilang kawal. Siya nga. Siya ang magnanakaw. Hulihin siya agad. Tama. Lahat tayo ay saksi. Nakita mismo ng sarili naming mga mata. Napakalaking halaga ng pulang korales na iyon. Ikaw na isang hamak na mahirap na magsasaka. Siguradong ninakaw mo lang iyon kung saan. Kaibigan, umamin ka na. Saan mo ba talaga iyon ninakaw? Suyuan siya, tao ka pa ba? Bumalik kami ng may mabuting loob para batiin ka sa iyong kaarawan. Tapos ganito mo kami pagbibintangan. Ako si Suyuan Shan, matuwid at tapat. Hindi ko kailanman kukonsintihin ang mga magnanakaw. Ngayon, isasakripisyo ko ang pamilya para sa katarungan. Mga tauhan, sugurin sila. Sino ang mangangahas na galawin ako at ang aking asawa't anak? Baliw na ba kayo? Kayo ng anak mo. Natulala na sa kakapanood ng palabas. Maglakas loob na tawagan ang iyong sarili. Akala mo ba emperador ka? Ha ha ha. Nakakatawa talaga. Ang asawa ko ay isang opisyal ng korte. Ngunit nakita ko na ang emperador. Sumasamba po ako sa emperador. Sumasamba po ako sa emperatrice. Mabuhay ang emperador ng walang hanggan. Mabuhay ang emperatrice ng walang hanggan. Matapang na magnanakaw, nangahas kang magpanggap na emperador. Mga kawal, hulihin siya. Sir, dalhin mo si Anne, tumakbo kayo. Mga walang hiyang tulisan, nangahas kayong magpanggap na kamahalan. Mga kawal, hulihin sila. Sir, kunin si Anne at tumakbo. Tumakbo ka, Anne. Tianchen. Ama. Ina. Isinama ng mahal na hari ang reyna, kasama ang prinsipe sa kanyang paglilihim na pagbisita. Hindi pa rin siya bumabalik, nawalan na kami ng kontak sa mga kasama niya. Paano kung may nangyaring masama? Ano ang gagawin natin? Hindi ito basta-bastang bagay. Oo naman, kailangan natin magpadala agad ng tao para hanapin siya. Hanapin. Kahit baliktarin pa ang buong kaharian ng Daxia. Baliktarin. Dapat niyong hanapin ang taong ito para sa akin. Masusunod. Lola. Sino? Taga saan ang batang ito? Nangahas kang pumasok sa palasyo. Walang hiya. Ako ang prinsip. Tawagin mo si Ginoong Guji para sunduin ako. Hindi kaya... Ikaw nga ba talaga ang... Kamahalan? Kamahalan. Sa wakas, nakabalik na kayo. Aner. Ako ko. Lola. Iligtas mo sina ama at ina. Tipunin agad ang ating mga kawal. Pumunta sa kinyang. Masusunod. Kayong mga walang hiya.
Hindi ka ba luluhod sa harap ko? Luluhod ako. Karapat-dapat ka ba? Aba, isang magnanakaw ka lang, at ang lakas pa ng loob mong magsalita ng ganyan. Hawakan ninyo siya. Kung hindi siya luluhod ngayon, bugbugin hanggang lumuhod siya. Liu Jinlong, ang lakas ng loob mo. Alam mo ba kung sino siya? Kahit ang emperador, kapag lumabag sa batas, ay papanagutin tulad ng isang ordinaryong mamamayan. Kahit sino pa siya. Kung nagkasala ng pagnanakaw, dapat siyang parusahan ayon sa batas. Mga kawal, paluin niyo siya. Lumuhod ka. Sige, titignan ko. Kung mas matigas ang buto mo, o ang panghampas ko. Mga kawal, paluin ninyo siyang mabuti. Liu Jinlong, sumusuway ka sa nakatataas sa iyo. Napaka-trader mo. Pagsisisihan mo ito. Isang babaeng walang hiya ang nangahas na takutin ako. Mga kawal, sampalin ninyo siya. Qiangsu. Hilahin niyo siya palayo sa akin. Liu Jinlong. Utusan ng emperador na lipulin ang buong pamilya mo. Baliw kayong lahat. Nababaliw ka na sa kagustuhang maging opisyal. Sayang, isa ka lang namang hamak na mamamayan. Gusto mong maging opisyal? Sa susunod na buhay mo na lang, Ginoo. Nandito na ang lahat ng mga manonood. Maaari na nating simulan ang paglilitis. Matapang na tulisan, magpakilala ka. Zhao Tianqing. Ikaw, hamak na Zhao Tianqing. Inaamin mo ba ang iyong kasalanan? Ano ang aking kasalanan? Bastos. Nagsasalita ka pa ng kalokohan. Ako ang emperador. Kapag nagsalita ka pa ulit ng ganyan, ipahagupit kita hanggang mamatay. Tinatanong kita. Itong napakamahal na pulang korales, saan mo ito ninakaw? Dalhin siya rito agad. Hindi ko ninakaw. Ang pulang korales na ito, inialay ito sa akin ng kaharian ng Liao. Hindi maaari. Nangangatwiran ka pa. Tawagin ang testigo. Pagpupugay sa gobernador. Tinatanong ko kayo, kilala ba ninyo ang taong iyan? Kilala ko ang taong iyan, siya ang aking manugang. Siya rin ang magnanakaw ng pulang korales. Ginoo, anong manugang? Ang magnanakaw na iyan ay walang kinalaman sa aming pamilya. Tama, tatay. Hindi ba't inihanda mo na ang kasulatan ng pagputol ng ugnayan? Itay, putulin na ang ugnayan natin kay Sukyangsu. Mula ngayon, ang lahat ng gagawin niya at ng kanyang asawa ay wala nang kinalaman sa ating pamilyang Su. Simula ngayon, si Sukyangsu. Wala na tayong anumang kinalaman sa isa't isa. Su Yuanshan. Anak mo rin ako. Bakit ka ganito kasama? Bakit mo binabaligtad ang katotohanan? Pinaratangan mo ang aking asawa. Kadiri. Anong pinagsasabi mong paratang? Ito ang katotohanan. Saksi ang buong pamilya ko. Tama. Ikaw at ang iyong hamak na asawa ay nakagawa ng napakalaking kasalanan. Huwag ninyo kaming idamay ang pamilyang Su. Mabuti. Kung ganyan kayo kasama, puputulin ko na ang ugnayan natin. Simula ngayon, akong si Su Changsu, wala ng pamilyang katulad ninyo. Ang aking karangyaan at tagumpay sa hinaharap ay wala ng kinalaman sa inyo. Karangyaan at tagumpay pa. Nakakatawa talaga. Ikaw at ang iyong hamak na asawa ay pupugutan ng ulo. Isipin mo na lang kung sino ang maglilibing sa inyo. Aasa ba kayo sa iyong walang kwentang ina? Ay nga pala, hindi mo pa alam, di ba? Ang iyong walang kwentang ina, kaninang umaga, pinalayas na siya ng amo ko. At tinapon palabas, hindi ko alam kung buhay pa. O patay na ang babaeng iyon, matagal na siyang dapat na pinalayas. Inampon namin siya ng maraming taon, malas talaga. Ikaw, kayo,
Umamin na kayo. Para hindi na kayo masaktan pa. Tama. Zhao Qiansheng, Sukyangsu. Sabihin ninyo agad ang totoo. Maaari ko pa kayong pagbigyan. Kung hindi, paano? Gusto mo pa ba akong piliting umamin sa kasalanang hindi ko ginawa? Zhao Qiansheng, tatanungin kita sa huling pagkakataon. Aaminin mo ba ang iyong kasalanan? Wala akong kasalanan. Hindi ako aamin. Nandito na ang mga testigo at ebidensya. Nangangatwiran ka pa. Mga kawal, ipagpatuloy ang pagpalo sa kanya. Kayo. Huwag. Huwag. Kamahalan. Kamahalan. Kiantsu. Umalis ka na, Kiantsu. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Hindi na sana ako bumalik dito sa Kinyang. Hindi na sana ako bumalik sa lugar na ito. Nadamay ka patuloy sa akin. Kiantsu, hindi mo ito kasalanan. Ang mga masasamang taong ito ang may kasalanan. Pagbabayarin ko sila ng mahal. Liputin ang buong pamilya. Kiangsu, umalis ka dyan. Kamahalan. Kiangsu, hindi ko hahayaang may mangyari sa iyo. Napakasama ng mga taong iyon. Natatakot ako na may gawin sila kay ama at ina. Mananakit, Komandante Gao, kailangan nating magmadali. Masusunod, kamahalan. Sumunod kayong lahat. Bilis! Kiangsu. Kiangsu, Liu Jinlong, papatayin kita. Ano ba yung sigaw mo? Ikaw na ang susunod. Hilahin. Sewer. 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 Mabuting manugang. Patawad, mga anak ko. Maawa po kayo, mahal na hukom. Bastos na babae. Nangahas kang pumasok sa hukuman. Gino. Simula nang ikasal ang aking anak na babae, 6 na taon na siyang hindi nakakatapak sa Kinyang. Ang asawa niya ay isang negosyante mula sa Lingnan. Namumuhay silang payapa at tahimik. Nandito lang ako para dalawin ang aking kamag-anak. Wala akong intensyong insultuhin ang pamilya ng gobernador. Parang awan niyo na, gobernador. Patawarin niyo na sila. Parang si Sukyangsu ay hipag ng gobernador. Ang mga nagpapatotoo sa korte ay pawang mga kamag-anak ni Su. Nagtataka nga ako. Paano nila hinuhusgahan ang sarili nilang pamilya? Yun pala hipag niya, kaya pala nagalit sila sa kanya. Ginagamit nila ang posisyon nila para gumanti. Si Zhang ay ang legal na asawa. Paano siya nagkaroon ng ganitong kalunos-lunos na kapalaran? Hindi lang siya pinahiwalay, kundi nadamay pa niya ang anak at manugang niya. Sa paghihirap, Gino, kung magpapatuloy ito, baka magdulot ito ng galit sa mga tao. Tapusin na natin ito agad. Ikaw. Ikaw, Liu Jinlong. Hindi ka lang kontento sa pamimiki ng ebidensya. Pipilitin mo pa akong pumirma. Wala ka talagang kinatatakutan. Ginoo. Ano? Hindi pa umaamin ang bilanggo. Pumirma at naglagda na agad siya.
Itong si Gobernador Liu, hindi rin mabuting opisyal. Nga. Zhao Tiancheng, nangahas ka pang siraan ako. Kulang pa ang palo sa iyo. Mga tauhan. Ipagpatuloy ninyo ang pagpalo sa kanya. Si Gobernador. Dumating na si Gobernador. Hindi ko po alam na darating si Gobernador. Hindi ko kayo agad nasundo. Sana po ay mapatawad ninyo ako. Ginoo Liu, naglilitis ka ba ng kaso? Naglilitis po ako ng kasong pagnanakaw. Ninakaw ng mag-asawang ito. Ninakaw ng mag-asawang ito. Napakahalagang pulang koral. Ay nahuli ko mismo. Ang kapalaran o kamalasan ni Lu Zhengdao ay nasa inyong mga kamay. Parang pamilyar sa akin ang disipulong ito. Ginoo, ang disipulong ito ay pangkaraniwan ang itsura, at hindi mapapansin sa karamihan. Medyo kamukha niya. Medyo kamukha niya. Si Ginoong Lu, maraming kasong hinatulan si Ginoong Lu. Siguro ay nakita ko na siya dati. Hindi rin nakakapagtaka. Masyado lang siguro akong nag-iisip. Paanong magiging emperador ang alagad na ito? Lalabas ang emperador. Lagi siyang may kasamang mga imperial guard. Paano siya? Mapagkakamalang palaboy at mahuhuli. At pahihirapan pa. Impossible. Talagang imposible. Tama. Siguro magkamukha lang sila. Lu Zhengdao. Tingnan mo akong mabuti. Sino ako? Bastos na mamamayan. Nangahas ka pang takutin ang aming gobernador. Hindi niyo po alam, gobernador. Nabaliw na po ang taong ito. Paulit-ulit niyang sinasabi na siya raw ang emperador. Isa lamang siyang dukhang magsasaka. Nang siya ay mahuli, puro tagpi ang damit niya. Nakatsinelas lang siya nayari sa dayami, at puro putik ang kanyang mga paa. Isang hamak na taong tulad niya. Nangahas pang sumagot-sagot kay Ginoong Lu. Nga, Ginoong Lu. Siya ang manugang ko. Kilalang kilala ko siya. Isa siyang maliit na negosyante noon sa Lingnan. Nang maglaon, naging magsasaka na lang. Malamang hindi niya kinaya ang kahirapan. Kaya siya nagsimulang magnakaw. Ginoo Lu, ang magnanakaw na ito ay nagnakaw ng isang pulang korales na kasinlaki ng mangkok. Nakita ko po ito ng malinaw. Ang pulang korales na ito ay napakaganda ng klase. Kahit ibenta ko pa ang aking sarili ay hindi ko ito kayang bilhin. Isa siyang mahirap na magsasaka, hindi niya ito ninakaw. Saan niya kaya ito nakuha? May katwiran ka. Lu Zhengdao. Ikaw bilang gobernador. Ganito ka ba magpasya sa kaso? Walang hiyang tampalasan. Ang pagpapasya ko sa kaso. Kailangan ko pa bang ipaliwanag sa iyo? Abat ikaw na si Lu Zhengdao. Kasabwat mo pala silang lahat. Ang mga ganitong mabababang uri ng tao. Dapat kanina ko pa ito inasikaso. Huwag nang magpaligoy-ligoy pa. Opo, tama po kayo Ginoong Lu. Aasikasuhin ko na po ito. Sandali lang. Binabati kita, aking asawa. Mabuhay ka, aking asawa. Yaner. Baka sakaling si kamahalan, gawin kang ginang tagagawa ng kapalaran. Napakaganda. Mahal ko. Nasa hukuman tayo. Umasta ka ng naaayon. Alamin mo agad. Kung saang bahay tuluyan tumutuloy si kamahalan at ang iba pa. At saka, nakabalak kayo ang kamahalan sa paglalakbay na ito. Tiyak na ayaw niyang maistorbo ang kanyang plano. Huwag kang maingay. Huwag mong gambalain ang kamahalan. Masusunod po. Anong ginagawa ninyo? Dito nila kinuha kagabi. Sina ama at ina. Hanapin. Ito. Zhao Tiancheng, Su Kiangsu. Alam ba ninyo ang inyong kasalanan? Liu Jinlong, napakasama mo. Malapit ka ng maparusahan. Matapang na hangal, hanggang ngayon ay matigas pa rin ang ulo mo. Dalhin ninyo siya at pahirapan. Tumigil kayo. Kamahalan, napakahuli ko po nang dumating upang iligtas kayo. Karapat-dapat po ako sa kamatayan. Nasaan si Xiao Shanzi? Kamahalan, hinahanap po kayo ng lahat, pati na rin ang mahal na reyna. Hinahanap ko rin po kayo. Nakarating sa akin, na may paglilitis dito, at may nagpakilalang emperador. Kaya naisipan kong tingnan. Hindi ko inaasahan kayo nga, kamahalan.
Dalian mo, balitaan mo ang iba. Dali. Masusunod, hulihin siya. Aba, sa loob ng hukuman, hindi ka maaaring pumasok at lumabas. Kung kailan mo gusto, walang hiyang opisyal. Alam mo ba kung sino ito? Nangahas kang saktan ang mahal na emperador at ang reyna. Dapat siyang maparusahan. Kanina pa tinatawag ng lalaking iyon ang sarili niya na ako. Ngayon, sinasabi rin itong batang ito na siya ang emperador. Totoo kaya? Hindi siguro. Simula noon, wala pang opisyal na nangahas na husgahan ng isang emperador. Itong si Ginoong Liu, gusto ba niyang mag-alsa? Kung emperador talaga ang taong ito, tiyak na papatayin ang buong angka ni Ginoong Liu. Tuanzi, huwag kang magsalita ng kalokohan. Ito, kasabwat nila ito, panigurado. Tama, napakahalaga ng pulang Corrales na iyon. Ang pagnanakaw ng napakamahal na bagay. Paanong magagawa iyon ng dalawang tao? Siguradong may kasabwat sila. Ang lalaking ito, tiyak na kasamahan nila siya. Kayong mga walang hiya, kayong lahat. Nangahas kayong paratangan ang kamahalan ng pagnanakaw. Ayaw na ba ninyong mabuhay? Ang pulang Corrales na yan, ireregalo sana ng kamahalan. Sabihanan niya bilang regalo sa kaarawan. Regalo? Ayoko ng regalo. Ninakaw. Ikaw ay ama ng reyna. Ginoo Su. Sus Mariosa, kung siya ang reyna. Ako naman si reyna ng langit. Ang babaeng hamak na yan. Mabuti nga at mapapangasawa niya yung may sakit sa baga sa lingnan. Swerte na niya iyon. Nangangarap pa siyang pakasalan ang emperador. Ha. Panaginip lang iyon. Ginang Liu, huwag mong insultuhin ang anak ko. Insultuhin ko siya. Ano nang magagawa mo sa akin? Ikaw, Liu Shai. Pagbabayaran mo ang ginawa mo ngayon. Ha. Tignan natin kung ano ang kabayaran ko. Ikaw ang asawa mo at ang mga kasama mo. Pupugutan na ako ng ulo. Ang lakas pa rin ng loob mong magsalita. Nakakatawa ka. Sino ka riyan sa baba? Magpakilala ka agad. Ako si Xiao Shunzi. Kilala kita. Ikaw si Liu Jinlong, ang gobernador ng Qinyang. Isang hamak na opisyal ng ikalimang ranggo. Nangahas kang likisin ang kamahalan at ang reyna. Isa itong krimen na kamatayan para sa siyam na henerasyon ng iyong pamilya. Hindi ko inaasahan na ang pinakamatapat at pinakamatapang ay si Xiao Shunzi pala. Abat ikaw na Xiao Shunzi. Nangahas kang siraan ako. Mga kawal, paluin niyo siya. Tinampas mo ako. Hindi pa nga ako nahahampas ng emperador. Xiao Shunzi, pagbalik ko sa palasyo, bibigyan kita ng gantimpala, Liu Jinlong. Ikaw na bulok na opisyal. Pinagsisisihan ko na hinayaan ko ang emperador. Itinalaga kitang gobernador ng Qinyang. Isang hamak na katulad mo, ay hindi karapat-dapat maging opisyal. Nangahas ka pang murahin ako. Mukhang kulang pa ang palo sa iyo. Mga tauhan, pahirapan siya. Sir. Qiangsu. Liu Jinlong. Kung kaya mo, ako ang harapin mo. Pakawalan mo siya. Gusto mo bang mamatay? Kung gayon, tutuparin ko ang iyong hiling. Dakpin siya. Qiangsu. Ikaw na batang pasaway ka. Ang lakas ng loob mong magsama ng ganito karaming mga bandido na nagpapanggap ng mga kawal para guluhin ang aming tahanan. Wala ka na bang respeto sa batas? Kayong mga bulag, ang lakas ng loob ninyong insultuhin ang prinsip. Natulala na ba kayo kakapanood ng palabas? At bugbugin ninyo siya. Idilat mo ang mga mata mo. Ano ito? Imperial. Mga gwardiya imperial. Talaga bang kayo ang mga gwardiya imperial? Kung gayon, siya nga ang prinsipe. Sabihin mo kung nasaan ang emperador at ang emperatrice. Paano ko malalaman nasaan ang emperador at ang emperatrice? Hindi ko pa sila nakikita. Nakita mo na ang aking ama at ina. Paano mo nasasabing hindi? Ano? Sinasabi mong ang tatay mo at ang nanay mo ay ang emperador at emperatrice. Sila ba talaga ang emperador at emperatrice? Paano nangyari ito? Paano ito nangyari? Tatanungin kita ulit. Nasaan ang emperador at ang emperatrice? Hindi ko po talaga alam. Ang manugang na lalaki at ang panganay na babae ay ang emperador at emperatrice. Ang anak ng panganay na babae ay ang prinsipe. Tapos na tayo. Wala na ang lahat. Mga kawal, daktin silang lahat. Ibilanggo sila. Mamaya, kasama ang mga taksil na Zoom. Husgahan natin sila. Masusunod. Dalhin ninyo siya. Saan nila dinala? Ang aking ama at ina. Huwag kang mag-alala, kamahalat. Nagpadala na ang reyna ng maraming tao para hanapin sila. Kahit baliktarin pa namin ang buong Qinyang, tiyak na mahahanap namin ang hari at ang iyong ina. Nga pala, ang dalawang bayaw ni ina. Ang isa ay si Liu Jinlong, ang gobernador ng Qinyang. Ang isa naman ay si Jin Zhenghao, ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Qinyang. Alamin ninyo agad kung saan ang kanilang mga tahanan. Masusunod. Siya sa atin agad.
Oh. Suer. Wag suer, Kiansu. Kiangsu, Liu Jinlong, gusto ka nilang hiwain ng buhay hanggang mamatay. Matigas pa rin ang ulo mo kahit malapit ka ng mamatay. Mga tauhan, patayin ang mga magnanakaw na ito. Dito mismo. Tumakbo na kayo. Abat, sumusubok ka. Bakit naman ako matatakot? Ikaw na malupit na hayop ka. Pinilit niyo lang silang umamin. At pirmahan ang kasulatan. Gusto mo pa rin patayin ang anak ko at manugang ko. Napakasama ng loob mo. Hindi ka ba natatakot na tamaan ka ng kidlat? Kung ganoon mo sila kamahal. Sumama ka na sa anak at manugang mo. At mamatay na rin kayo. Mga kawal. Patayin sila. Bitawan mo ang hayop na ito. Suyuan Shan. Si Xuer ay sarili mong anak. Paano mo nagawang maging ganito kasama? Kahit ang mababangis na hayop ay hindi kinakain ang sarili nilang anak. Suyuan Shan. Mas masahol ka pa sa hayop. Pagbabayaran mo ito. Sino ang mga ngahas na galawin ang aking asawa? Papatayin ko siya agad. Ginoo, manugang. Iligtas ninyo ako. Iligtas ninyo ako. Ruyan, ina, walang hiyang tulisan. Nangahas kang duputin ang testigo sa loob mismo ng hukuman. Wala ka na bang respeto sa batas? Batas. Liu Jinlong, nangahas ka pang banggitin ang batas sa harap ko. Ginagamit mo ang kapangyarihan mo para sa pansariling interes. Nilalabag mo ang batas. Wala kang respeto sa batas. Kailan mo ba iginalang ang batas ng Daxla? Wala siyang galang sa batas. Dakpin siya. Manugang, saklolohan mo ako. Anak ko, tulungan mo ako. Manugang, ito, mahal ko, tumahimik ka. Ako na ang bahala dito. Kung hahayaan kong makatakas, ang walang hiyang magnanakaw na ito magiging katatawanan ako ng buong mundo. Mga kawal, hulihin siya. Nakita mo ba? Ang magaling mong manugang, wala siyang pakialam kung mamatay ka o mabuhay. Liu Jinlong, ikaw na walang utang na loob na hayop ka. Utusan mo silang ibaba ang kanilang mga kutsilyo. Kapal ng mukha, sa loob ng hukuman. Tinatawag mo ako sa aking pangalan. Mahal ko. Ano pang tinatayo-tayo mo riyan? Hulihin ninyo ang taksid na iyan. Ruyan. Hintayin nating maglaban sila pagkatapos na tayo lalabas. Para tayo ang makinabang. Pero ang aking ina, isang tao ang kulang. Mas malaki ang hatsian. Huwag kayong mag-alala, kamahalan. Nagpadala na ako ng mga tauhan para mag-imbestiga. Sa mga tahanan ni Liu Jinlong at Jin Jinghao. Sa tingin ko ay makakakuha tayo ng balita agad. Balita! Kamahalan, kakatanggap lang ng balita ang pinuno. Ang kamahalan at ang reyna ay hinuli ni Gobernador Liu Jinlong ng Qingyang at dinala sa hukuman para litisin. Pinagbintangan ni Liu Jinlong ang reyna at ang kamahalan ng pagnanakaw at hinuli sila para litisin sa hukuman. Nabalitaan ko rin pinahirapan sila. Ano? Naglakas loob si Liu Jinlong na pahirapan ng emperador at ang emperadora. Sawang-sawa na siya sa buhay. Pinununggaw, narito po ako. Agad na pumunta sa hukuman ng Qingyang. Personal ko siyang hulihin. Si Liu Jinlong at ang pamilya Su. Oh, si Oshangzi, ilayo mo na ang reyna. Sure. Abat ikaw, Zhao Chanche. Sa gitna ng hukuman, hayagang dinukot ang testigo. Nais mo bang mag-alsa? Mag-alsa? Akin ang buong kalupaan na ito. Kanino ako mag-aalsa? Zhao Chanche. Ninakaw mo ang mga yaman at lumabag sa nakatataas. Karapat-dapat ka sa kamatayan, mga kawal. Takpin si Zhao Tianqing at ang kanyang mga kasama. Patayin siya ngayon din. Liu Jinlong, maglakas loob ka. Bakit naman hindi ako maglalakas loob? Naku, malas naman talaga ng mga taong ito. Paparusahan na agad sila. Bakit naman sila napahamak ng ganito? Ang hamak na mag-asawang ito. Sumuko ka na lang sana agad. Ang tigas ng ulo mo. Ngayon, tingnan mo, pinutulan ka ng ulo. Buti nga sa'yo. Kadiri ka. Dapat lang sana. Si Zhao Qianqing lang ang mamatay. Si Su Qiansui, pinakamatagal. Makukulong lang ng ilang taon. Si Zhang naman ay hihiwalayan lang. Ngayon, mas mabuti pa. Lahat sila ay sasama sa hukay. Mga walang kwentang nilalang. Hindi ko alam kung gaano.
Maraming kayamanan mayroon itong si Zhao Tianchi. Sulit ang pagtitil ng maraming buhay para sa bayaw ko. Para sa bayaw ko, tama ang mga magulang ko. Sure. Liu Jinlong, hindi mapapatawad ang mga kasalanan mo. Nangahas kang magparusa ng walang pahintulot. Ako ang hahatol sa mga magnanakaw na ito. Bakit hindi? Alam mo ba? Ang kamahalan at ang reyna ay palihim na bumibisita sa kinyang. Kung malalaman ng kamahalan na nalutas ko ang isang malaking kaso, tiyak na matutuwa siya at doble ang ibibigay niyang gantimpala sa akin. Hahaha. Napakatapang mo. Bakit kayo tumatawa? Liu Jinlong, akala mo matalino ka. Pero ang katalinuhan mo ang sisira sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay bobo ka. Malapit mo nang pagbusahan ang mga ginawa mo. Gumawa ka ng napakalaking kasalanan na hindi mo nalalaman. At nagagalak ka pa rito. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon kung paano matali ng ganito. At pugutan ng ulo. Ikaw naman ang papalit. Napakatapang mo. Nangangahas ka pang takutin ako. Maniwala kayo o sa hindi, papatayin ko kayo ngayon din. Magagawa mo ba? Ang titigas pa rin ng mga bibig nyo kahit malapit na kayong mamatay. Tignan natin kung kapag bumaba na ang espada ng berdugo, kung makapagsasalita pa kayo. Makakapagsalita pa ba kayo? Ginoo. Ginoo. Nako, Ginoo, kumusta? Natagpuan na ba ninyo ang emperador, ang emperatris, at ang tinutuluyan ng prinsipe? Ginoo, inanap na po namin sila sa lahat ng mga bahay tuluyan sa Kinyang. Hindi pa rin namin natatagpuan ang emperador at ang emperatrice. Ngunit, nakatanggap ako ng balita. Anong balita? Nawawala ang emperador at ang emperatrice sa Kinyang City. Hinahanap sila ng Imperial Guards sa buong Kinyang City. Pati ang Empress Dowager at si General Ming ay papunta na roon. Ano? Ang ibig mong sabihin? Ang emperador, ang emperatrice at ang prinsipe ay nawawala sa Kinyang. Napakalaking problema nito. Kung may mangyaring masama sa emperador at emperatrice, paano ko ito pananagutan? Ipaalam agad ito sa gobernador, magpadala ng mas maraming tao para tumulong sa paghahanap. Ginoo! Ginoo, silang dalawa ay palaging nagpapakilalang sila ang emperador at emperadora. Maaari kayang iangat ang iyong ulo, mababa lang po ang aking katungkulan. Hindi ko magawang tumingin ng diretsyo sa inyo. Ginoo Liu, ang iyong asawa ay si Sukyan-yun. Pagbati, mahal na reyna, ang aking asawa ay si Sukyan-yun nga po. Mahal na reyna, kayo akwara ng lahat. Pinakamataas sa 6 na palasyo. Hindi ko inaasahan na kayo'y napakamaunawain sa aming kalagayan. Kung malalaman ng aking asawa na binanggit siya ng kamahalan, tiyak na labis siyang magpapasalamat at matutuwa. Makakaalis ka na. Salamat, kamahalan. Ginoo. Paano kung sila talaga ang mahal na hari at reyna? Kung gayon, nakagawa tayo ng kasalanang kamatayan na papatay sa 7 na henerasyon ng ating pamilya. Kahit hiwain tayo ng 1,000 beses, o kalagkarin ng 5 kabayo hanggang mamatay, hindi pa rin sapat. Ginoo. Kung sila talaga ang emperador at emperadora, kung gayon, nakagawa tayo ng kasalanang kamatayan na papatay sa 7 na henerasyon ng ating pamilya. Kahit patagain ako ng 1,000 beses, o kalagkarin ng 5 kabayo hanggang mamatay, hindi pa rin sapat. Ginoo. Biyenan po. Itong si Zhao Qiancheng ay tunay na isang negosyante mula sa Lungnan. Manugang, bakit mo nasabi iyan? Anong nangyari? Sabihin mo na. Siyempre, ang kasal na iyon noon, ako mismo ang nag-ayos. 5 tael na pilak, 2 kaban ng bigas, 2 pirasong tela. Ibinenta ko na si Sukyangsu. Ipinapakasal na, ang listahan ng dote. Nandito pa rin sa mansyon. Tama. Ganoon nga. Nakita niyo ba ng maayos ang itsura niya? Naku, may sakit siyang tuberculosis. Sakitin siya. Noong araw ng paghingi niya ng kamay ko, ubo siya ng ubo. Nasa likod ako ng partisyon. Natatakot akong mahawa sa sakit niya. Kaya hindi ko siya pinapunta sa aming tahanan. At pinahintay ko siya sa bahay tuluyan. Ang tagapagkasal mismo ang sumundo sa akin. Ang ibig sabihin, hindi ninyo masyadong nakita ang mukha niya. Malinaw ba o hindi? Ganoon ba kahalaga iyon? Posible bang mapangasawa ko ang maling tao? Oo nga. Tama. Naibigay na ang dote. Imposibleng mali ang babaeng naiwi. Kahit mali ang napangasawa, imposibleng madala siya ng emperador sa palasyo. Kahit madala siya sa palasyo, imposibleng maging reyna siya. Isa pa, si Sukyangsu ay mababang nilalang. Anong karapatan niya? Kahit swertehin siya, nang maging reyna siya, matagal na sana siyang bumalik para magmayabang. Bakit niya hihintayin ang 6 na taon, para bumalik na nakapangkaraniwang damit? Ipatupad ang parusa. Hindi. Mapagpala ang langit.
Walang niyang tulisan. Maglalakas loob kang patayin ang emperador. Sino ka? Ako si Gao Qiang, pinuno ng hukbong imperial. Ito ang kanyang kamahalan, ang prinsipe. Mabuhay ang prinsipe. Nasaan ang aking ama at ina? Ang emperador at ang emperatrice ay hinuli ni Ginoong Liu, na para bang mga magnanakaw. Sabihin mo kung nasaan sila. Hindi kaya ang nagnakaw ng pulang korales. Ay ang emperador, kalokohan. Paano magnanakaw ang emperador? Iyon ay regalo na mismong pinili ng kamahalan para sa ministro. Tapos na. Tapos na ang lahat. Ano nang tapos na? Nasaan sila? Sabihin mo na. Sabi ni Ginoong Liu, malaki ang kasalanan ng emperador. Pupugutan siya ng ulo ngayon. Dinala na sila sa plataporma ng pagbitay. Ano? Papatayin ko si Liu Jinlong. Iligtas ninyo siya agad. Ituloy ang pagbitay. Kamahalan. Patawad, kamahalan. Kasalanan ko ito. Naku, mamamatay na siya. Sandali. Ginoo Luo, bakit ka narito? Siguro nasabi na sa iyo ng tagapayo ko, ang emperador at ang emperadora ay nawawala sa ating Qingyang City. Hinahanap na sila ngayon ng mga Imperial Guard sa buong lungsod. Hindi tayo pwedeng magkamali sa panahon ito. Kung hindi tayo ay... Tama si Ginoong Luo, naberipika ko na po. Ang taong ito ay isang mangangalakal mula sa lingnan. Kahit na o hindi, beripikahin muna natin. Ito ang itinatago ko sa aking silid-aklatan. Ang larawan ng reyna at ng hari. Mayroon ka palang larawan ng hari at reyna, Ginoong Luo. Buksan na natin at tingnan. Para makita ang anyo ng kamahalan at ng reyna, kaya ko, mismo silang hanapin. Kapag nahanap ko na sila, malaking tagumpay ito para sa akin. Lu Zhengdao, ito na ang huli mong pagkakataon para makabawi. Ito, hindi naman ito kamukha. Parang kamukha, parang hindi. Ito ay iginuhit ko noong ako'y bagong talagang gobernador, at pinalad na makausap ng personal, ang emperador at ang emperadora. Pag-uwi ko, agad ko itong iginuhit, base sa aking naalala. Haha, napakagaling ninyo kong gumuhit, Ginoong Luo, parang totoong totoo. Napakahusay ng inyong kakayahan sa pagguhit. Paano ko po ito makikilala? Huwag na po kayong mag-alala, Ginoo. Ang babaeng ito ay tiyak na hindi ang emperador. Kung siya ang emperador, pupugutan ko po ang aking sarili, para upuan ninyo. Opo, Ginoong Luo, naberipika ko na po ang taong ito. At kahit pa siya ang emperador, paano siyang, walang kasamang kahit isang bantay? Isa pa, noong dumating siya, nakasimpleng damit lang siya. Puno ng putik ang mga paa nang dumating sa mansyon ng mga Su. Isa pa, ang hipag ko ay napakababa. Paano siya mapapansin ng emperador? Hindi ko rin kasalanan kung bakit hindi magkamukha ang iginuhit ko. Kayo ang hindi magkamukha, kalimutan na natin. Maghahanap na lang ako sa ibang lugar. Paalam, Ginoong Luo. Ipagpatuloy ang pagbitay. Liu Jinlong, pagsisisihan mo ito. Atat na atat ka. Malapit na ang iyong turno. Tingnan natin kung sino ang makakapagligtas sa iyo ngayon. Kamahalan. Manugang. Kamahalan. Kayong walang hiyang magnanakaw. Nangahas kayong pagtangkaan ang buhay ng mahal na emperador. Karapat-dapat kayo sa kamatayan. Tapos na ang lahat. Wala na. Ama. Ina. Mabuhay ang emperador. Mabuhay. Mabuhay magpakailanman. Mabuhay ang emperadora.
Mabuhay. Mabuhay mapakailanman. Si Liu Jinlong, ang may tapang na gaya ng langit. Katapusan mo na. Kamahalan. Liu Jinlong, sinabi ko na kanina. Malapit ka nang lumuhod dito. At pupugutan ng ulo. Ako. Liu Jinlong, ang lakas ng loob mo. Pati ang hari at reyna ay pinatay mo. Kamahalan. 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 Nagkamali po ako, kamahalan. Kamahalan. Nalinlang po ako ng mga taksil. Nabulag po ang aking isip. Kaya ko nagawa ang napakalaking kasalanang ito. Kamahalan, paano nangyari ito? Paano nangyari ito? Paano kang naging emperador? Paano kang naging emperadora? Impossible. Hindi possible. Mga tulisan kayo na nagpapanggap, bilang mga gwardya imperial, magkakasabwat kayong lahat. Ikaw na babaeng impakta, hanggang ngayon ay naglalakas loob ka pang magsalita ng ganyan? Liu Shai. Hindi ba't sinabi mo kanina na kung ako ang reyna? Pupugutan mo ang sarili mong ulo. Napakababa mo. Paano ka magiging reyna? Magkapatid tayo. Parang iisang sanga ng puno. Isang malaking tulong mula sa palasyo ang pag-angat sa iyong asawa. Hinirang siya ng kamahalan bilang gobernador ng Qingyang. Hindi ko inaasahan na halos maging. Dahilan ito ng inyong pagtatangka sa buhay ko at ng kamahalan. Naging gobernador ang asawa ko, dahil sa iyo. Imposible, paano nangyari to? Kaya pala, noong ipatawag ako ng emperador at emperadora, tinanong ako ng direkta ng emperadora, kung si Sukyanun ba ang aking asawa. Kaya pala, kamahalan, nagkamali po ako. Maawa po kayo kamahalan, patawarin ninyo ako. Tapos na. Tapos na. Binibini, sila ang may gusto kayong ipahamak. Wala po akong kinalaman dyan. Oo nga, oo nga. Ang pangalawang ate at ang bayaw ko ang may gawa niyan. Mula simula hanggang katapusan, kaming dalawa ay walang kinalaman. Kamahalan, natatandaan niyo pa ba? Noong una, ang pulang korales mo, ako ang nakakilala na tunay iyon. Hindi ka rin nagkulang sa paninira sa akin, at nakipagsabwatan sa kanila. Kamahalan, ate ko, mahal kong ate, ako at ang aking asawa, ay naloko rin ng pangalawang ate ko at ng kanyang asawa. Wala kaming alam. Tama, nilinlang nila tayong lahat. Si Liu Jinlong ang gobernador ng Qingyang, isang opisyal ng gobyerno. Hindi namin siya maaaring hindi paniwalaan. Oo nga, pinilit lang din kami ng bayaw namin. Masusunod talaga ang mga makapangyarihan, at saka sila. Kamahalan, mga negosyante sila mula sa lingnan, kaya kami nagkamali. Sila ang tunay na may sala, karapat dapat silang mamatay. Ikaw, Jin Zhenghao, napakagaling mo pagdating sa paghahati ng nakaw. Wala nang atrasan ngayon. Tama, sabay-sabay tayong mamamatay. Inay, itay, tunay ninyo akong anak. Bakit ninyo kami kailangang idamay? Kayo ang nagkamali, kayo ang umamin. Kailangan ninyo pa ba talaga kaming isama? Masaya na ba kayo niyan? Suwail na anak, kung ayaw ninyo kaming bigyan ng daan mabuhay, huwag ninyo akong sisihin kung hindi ako magpapakita ng awa. Sina Suyuan Shan at Liu Xiang, pumatay sa lolo natin, at umagaw ng mga ari-arian ninyo. Nang makita ko ang bayaw ko, na may dalang pulang korales para sa pagdiriwang ng kaarawan, iniisip na tiyak na napakayaman ng bayaw ko. Inagaw ang mga ari-arian ninyo. Sila ang may kagagawa ng lahat ng ito. Si Liu Jinlong at Sukyanun, kasabwat din sila. Tama, maaari akong magpatotoo. Kayo. Sukyanun, ikaw na babaeng impakta, lalaban ako sa'yo. Kamahalan, tanging ako po ay isang hamak na mamamayan na bulag at hangal. Hindi ko nakilala ang kamahalan at ang reyna. Ngunit wala po talaga akong kinalaman. Sa tangkang pagpatay sa inyo, kamahalan. Naway sa atin ninyo ito, kamahalan. Paano? Ngayong ganito na. Niloloko ninyo pa rin ako. Mula umpisa hanggang katapusan. Kayong mag-asawa ay kakampi nila laban sa amin. Ngayon, nagmamaang-maangan pa kayo. Aking kamahalan, handa akong ialay ang lahat ng aking ari-arian. Hinihiling ko lamang na ako'y inyong patawarin, kamahalan. Katawa-tawa. Ngayon ay may baha sa suhang. Kulang ang kaba ng bayan para sa pondo ng kalamidad. Kung ialay mo ang lahat ng iyong ari-arian, maaari ko kayong patawarin. Salamat, kamahalan. Salamat sa iyong biyaya, kamahalan. Ang kaunting yaman mo ay sapat lamang para sa isang buhay. Ikaw o ang iyong asawa, isa lang ang mabubuhay.
Siyempre ako. Salamat sa iyong awa, kamahalan. Ano ang sinasabi mo, mahal ko? Paano mo ako nagawang pabayaan? Babaeng immoral, kasalanan mo lahat ito. Kung hindi dahil sa kaguluhan sa pamilya mo, hindi ako aabot sa ganitong kalagayan. Ikaw ang nagsabi na ang bayaw ko ay isang gobernador. Papalagayin ko ang loob niya sa akin. Sabi pa nila itay at inay, naghahanda sila para sa hinaharap. Magaling silang magplano, para isama nila tayo sa lahat ng magagandang oportunidad. Isinisisi mo sa akin ang lahat ng kasalanan ngayon. Tumahimik ka. Isinisisi mo sa akin ang lahat ng pagkakamali ngayon. Tumahimik ka. Kailan ko sinabi yan? Sa harap ng kamahalan at ng reyna, nangahas ka pang siraan ako. Lalabanan kita. Mga kawal, igapo silang lahat. Pugutan sila dito mismo. Masusunod po, Sir, aking mabuting anak na babae. Ako ang iyong tunay na ama. Maawa ka sa akin. Nilinlang lang ako ni Liu Shi kaya ko nagawa ang mga pagkakamali. Hihiwalayan ko siya ngayon din. Suyuan Shan, hayop ka. Isinisisi mo sa akin ang lahat ng kasalanan. Totoo ang bawat salitang sinasabi ko. Ikaw na babaeng malason, si Qian Sui ay tunay kong anak. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako magiging ganito. Suyuan Shan, lalaban ako sa iyo. Mag-asawa'y parang ibon sa iisang gubat. Kung may dilubyo, kanya-kanya. Kayong mag-asawa, talagang ginagawang perpekto ang kasabihang ito. Kamahalan, mahal na reyna, nakita ninyo. Ang lahat ng ito ay kagagawa ng pamilya Su. Pinagplanuhan ito ni Suyuan Shan at Liu Shai. Sila po ang humila sa akin pababa, kamahalan. Kamahalan, ang mag-asawang ito, ay paniniguro na kayo ang negosyante mula sa lingnan. Sinumpa nilang hindi sila maaaring magkamali. Kaya ko po nagawa ang napakalaking kasalanang ito, kamahalan. Parang awa niyo na po, patawarin niyo ako, kamahalan. Kung ako'y isang simpleng mangangalakal mula lingnan, madali ninyo akong mapapahamak at mapapatay. Kamahalan, hindi po iyan ang ibig kong sabihin. Ginawa kitang gobernador upang paglingkuran at pangalagaan ang mga tao. Unahin ang kapakanan nila, iniisip ang kapakanan ng mga tao, ngunit ikaw ay ginagamit ang iyong kapangyarihan para sa pansariling interes. Inaabuso mo ang iyong posisyon. Kamahalan, nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Hindi lang basta alam mong nagkamali ka. Kanina lang gaano ka kayabang at arugante, dahil lang sa akala mo isa lamang akong mangangalakal mula sa lingnan. Isang hamak na magsasaka, kaya maaari mo akong apihin. Baliwalain ang buhay ng tao. Kung lahat ng opisyal ng korte ay katulad mo, matagal nang nasira ang aking kaharian. Uminahon po kayo, kamahalan. Ginoo Liu. Ginoo Liu. Dakpin ninyo siya para sa akin. Tara. Lumuhod. Kamahalan. Nagpupugay po ako sa inyong kamahalan. Mabuhay ang hari. Mabuhay. Mabuhay. Losing Dao, hindi ba't hinayaan mo lang kanina ang walang hiyang iyon? Patayin na ako agad. Kamahalan, bulag po ako. At hindi nakakakilala ng dakila. Nakagawa ako ng malaking kasalanan. Karapat-dapat akong mamatay, kamahalan. Talagang karapat-dapat kang mamatay. Bilang gobernador, nakisabwat ka sa mga taong lobo. Magkasabwat kayo. Kung ganoon, sumama ka na sa mabuti mong kaibigan. Si Liu Jinlong sa kamatayan. Kayong mga hampas lupa, pinatay ninyo ako. Lu Zhengdao, Liu Jinlong, Suyuan Shan, Liu Shai, at Jin Hinghao, bitayin sila ngayon din. Sukyan Yu, ipatapon bilang alipin. Opo. 8. Maawa kayo. Mahal na kamahalan, maawa kayo. Maawa po kayo, kamahalan. Isagawa ang parusa. Sir, masisisi mo ba ako? Sa sobrang pagpaparusa ko, sadyang sila'y karapat-dapat sa parusa. Hindi kayo pinapatay ng kamahalan pati ang inyong buong angkan. Napakamaawain na niya. Ama, lahat ng mga taong nang api sa inyo mula sa pamilyang Su, ay nakakulong na. Pagbabayarin ko ang mga taong ito. Aner, magaling. Sa murang edad mo, nakatakas ka mag-isa papunta sa palasyo, para humingi ng tulong para sa iyong ama at ina. Hindi lang kahanga-hanga ang iyong pagmamahal sa kanila, matapang at matalino ka rin. Karapat-dapat nga siyang maging prinsipe ng dakilang kaharian ng Xia. Ama, hindi ko nagawang protektahan kayo ni ina. At labis akong nagsisisi. Paglaki ko, pangako ko, poprotektahan ko kayo ni ina. Magaling. Ipahayag ang aking utos. Itinalaga si Ginang Zhang bilang unang ranggong ginang ng tadhana. Ibalik siya sa palasyo upang mamuhay kasama ang reyna. Ibalik siya sa palasyo upang mamuhay kasama ang reyna. Ina, magpasalamat ka sa biyaya ng emperador.
Nagpapasalamat po ako sa dakilang biyaya ng mahal na emperador. Ina, tunay kayong nagmamalasakit sa inyong anak, at isinugal niyo ang inyong buhay upang protektahan ang koneksyon. Karapat-dapat mo ito, mahal kong manugang. Sir, hindi ko inaasahan, anak, na ikaw ay magiging reyna. Mayroon kang isang asawang nagmamahal sa iyo ng lubos, at isang anak na matalino at matapang, at makatarungan. Tuwang-tuwa ako para sa iyo, anak. Pagpapalain ng langit ang mabubuting tao. Isa kang mabuting tao. Ito ang biyaya mo. Balik tayo sa palasyo. Opo, opo.